ng tao, yung family ba niya or education? Sinong in favor na yung family? Oh! Ano yung mas nakaka-influence sa socialization process ng tao? Yung family or yung education? Education. Family. Ako family. Family ako. Ay, hindi. Education na lang. Education. Medyo pala yung hindi ko. Ganda na kaayos. None of the above. Para sa akin, education kasi, bilang mga tayo, Wala akong magawa eh. mas marami yung oras natin sa eskwelahan kaysa sa bahay. Tsaka, yun, mas marami tayong kakasalamuhang tao sa labas kaysa sa loob ng So, agree kayo sa sinabi niya? Bakit hindi? Yes. Di ba, everything starts at the home naman. At saka, di ba nga, once kasi, di ba, masasabi natin yung socialization yung isang tao is yung pagiging edukado niya, di ba? Once na kasi na kausap mo kasi yung edukado, mas may sense yung mga sinasabi niya kasi sa mga analogate naman, di ba? Kaya apektado din yung socialization. May sasabihin sa society. May sasabihin sa akin. Yung sinabi ko ay tanong mo na kung ano yung mas nakakapekto sa socialization. Sagot ko family kasi pansin ko lang based on experience kasi start talaga yung pagiging socialize ng isang tao sa family kasi compare sa parents na kinakayaan niya yung paglaro yung anak niya sa labas, bata pa lang. Ngayon, pag lumaki siya at nasa school na siya, hindi na siya mahihain kasi meron mga mahihain na bata. Yun yung mga nasa bahay lang. Yung lahat na nalaban na hindi kayo mga lumabas. Yun yung mga ganun. Hindi sila, parang ako sila makipag-ugnayan sa ibang mga kaklase niya dahil nga hindi siya sanay na makipag-ibig. Ako naman sa education naman kasi, di ba? Once kasi yung bata kasi, once na pumasok siya sa school, so doon siya matututo ng socialization sa mga tao, di And ba? so to speak, who forced you to go to school? Of course, your family, right? Yes, because they're responsible for that. Hindi ako kaya isa lang ako tulungan niyo. Mas importante yung makikipag-communicate ka sa ibang tao kasi dahil sa makikipag-communicate mo, mas makikilala mo yung isang tao at mas makikilala ka nila kung ano ka talaga. Pagpagod mo ako. I think the influence of your family to you is very tangible, you know. Kasi, kasi diba, for example, if you were a product of a broken family, syempre nami-mirrorize nun yun of how you talk to people. For example, parang yung napaka-ano ka, nang arrogant ka, by connecting to people, parang naaano mo sila, iba talaga yung hubog ng isang tao kapag iba yung influence ng family niya sa kanya. By example na parang maganda yung close family ties kayo, parang hindi kayo ganun ka, mas open kayo sa isa't isa, mas maganda yung pagkatao ng isang tao by that. Kasi although nag-start yung socialization ng isang tao sa family niya, ang question niya kasi, ano yung nakaka-influensya, yung mas nakaka-influensya sa isang tao para maging socialized? Para sa akin, education, talaga. Kasi yun nga, mas na-spend niya yung time niya sa mga kaklase niya, sa mga nakakasaluhan niya sa araw-araw. Tsaka, yung mga natutunan niya sa family niya, nag-change yan eh. Kasi kung halimbawa, dati ikaw, mahiling ka, nung nakasalamuhan mo yung mga katulad mo, ay mga ibang tao, na-adapt mo yung mga, ugali mo. But not totally. Hindi siya totally kasi yung family pa rin nag-control ng individualism mo, right? Kasi at the end of the day, sa family ka pa rin pupunta eh. Sa family ka pa rin mag-a-attract, sa family ka pa rin maghihingi ng tulong, sa family ka pa rin maghihingi ng payo. Pero, teka lang, pero sa bawat individual kasi, Natatawa na ako sa sarili ko. we can depend, we are not
Oh, ano? Hindi naman tayo dapat kailangan natin masyado maging dependent sa mga magulang natin. Kailangan natin tumayo sa ating mga sariling Oo. Sige. Ah, gusto mo expose? Gusto mo ma-expose, no? Mahirap kasi pag yung mahirap kusang ka dedepende sa maunang ka o sa kung kanino ka kung sa kaibigan ka. Kasi iba-iba kasi yung pag-ano siya. Oo, iba-iba yung panic niya yung dalawa. Kaya mahihirapan ka kung kanino ka talaga dedepende. Sige. Report ka na. At saka, teka lang, yung nga pala doon sa hindi ba nga yung, totoo yun, na yung mga Pilipino kasi masyadong family bonded talaga tayo, diba? Mas tayo, pero at the end of the day, kasi diba, syempre, yung mga kapatid natin mag-aasawa yan, tapos may mamamatay yung magulang natin. So, we need to stand ourselves in our feet. Ayaw kailangan natin tuloy sa ating sarili. Siyempre kasi, may First education. First education. Oh, yan na. Tama na. Wala na ako. Sige na. Actually, lahat ng sagot niya tama. Kasi yung family at yung education, may kanya-kanyang socialization. So, pag namin i-start yung socialization process, syempre, paglabas ng bata, sino yung unang mag-get na syempre yung family niya. Loko ka pala eh. Pinag-aaway mo kami. Okay, go. Yung socialization process, nag-focus lang siya para may bata. Siguro lumalabas yung socialization. Ano ba yung socialization? Yun naman pala eh. Meaning of socialization is the basic social process through which the individual becomes integrated into a social group by learning the group Huminga ka. and his role in the group. So yung socialization process nag-start siya sa family. So paglabas ng baby, kanino siya unang ma-attach? Di ba sa family niya? Sa mami, sa daddy. Sa mami siya sa daddy. And then, after nun, matututo na siya mag-kiss niya. Palabas. Pagdating niya ng mga 5 years old, so pinakayaran na sila ng parents sila na magkaroon sila. Saan naman sila nag-socialize? Doon naman sa mga kids niya. So, natututo siya makikita sa mga tao na nasa pagkakas niya. Then after nun, nakasya siya sa school. So, meron kasi mga bagay na natututunan sa school na wala sa bahay. Do you agree? Yes, absolutely yes. Meron tayong tinatawag na theories of socialization. Number 1, yung mga class. Tapos, main word for the group, bully, Mangawit. concept that emphasizes self-development and others. So, si Charles Gordon Cooley, yung theory niya nagbibigay siya sa ano ba yung paginawa mo sa akin? Ano ba yung iisipin ng tao sa akin? So, nagbibigay tayo ng self-image pero sa based sa perception ng ibang tao. Ano ba yung pag ginawa ko ba ito? Pag ako ba nandun ka sa inyo, ano kaya ang iisipin nila? Ano kaya magiging tingin ng mga classmate ko sa akin? So, gano'n. So, meron siyang 3 steps. Step 1. Una, yung imagine that a significant other perceives us in a certain Janelle, walang ginagawa. Ibasa nga ulit. Imagine that a significant other perceives us in a certain way. For example, in a certain school or parang how you become different to other people. Parang, oo nga, ganito yung mga tao dito. Parang sa ganyang particular ba na event, mag-heels ka or magaganyan ka ng kasuotan, which yung majority of the people naka-chinelas, syempre, you have to adjust your environment as you adjust the environment.
Parang gano'n. Wala. Para maging, parang a way of alienization, parang how you belong to that particular society. Number 2, we imagine that he or she means the judgment about us based on that perception. So, bago ka gumawa ng isang bagay, ano muna natin iniisip mo? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, pag ginawa ko ba ito, halimbawa, first ko sa JC, halimbawa na, dadaan ako sa harap, kailangan maayos yung Dapat namumutla ka. Kailangan pag nasa harap ako ng JC, kailangan maganda ako para Naman. sa akin. Naman. So, yun. Yung iniisip ko kung ano yung iisipin ng ibang tao sa ginagawa ko. So, yung pangatlo, we form a self-image based on how we see perceiving as others. Yeah, so, importante ba yung ginagawa ko para sa kapakanan ng iba? So, yung and then, Yung pangalawang theory, si George Herbert Mead naman yung gumawa. Ito yung theory ng self-image. Nagising ka pa. Distinctive identity that sets us apart from others. Generalize others. Ay, hindi mo sinuot. Attitude, viewpoint, and expectation of Buti society nagising ka. that the child takes into Mamumuo yun. his or her behavior. so si Herbert Mead, yung theory niya, nagbe-base naman siya na yung self-image daw natin nade-develop through interaction with other people and social experiences. For example, Examples. Who can give examples? Ikaw na lang. Meron siyang course. So yung una, self-develop solely through social experiences. So nade-develop natin yung sarili natin sa mga experience natin through Mas mahaba exposure nila. easy to say, huwag kang maging killjoy. And then, social experience consists of the exchange of symbols. Ano ba yung mga symbols na binabanggit ko dito? Siyempre, yung language, di ba? Language, yung payment. And then, knowing others' intentions. Janelle, mahaba pa. From their perspective. So, yung Ngawit na ako eh. Yun. Kung tayo kasi nahuhubog. So, kung ano yung nakikita natin sa ibang tao, ano ba yan, mali naman yung ginagawa niya. Ba't kung gagawin ko, alam kung mali yung ginagawa niya. So, understanding the role of the other results in self-awareness. Janelle, walang ginagawa. Ate Chow. Si Janelle, grabe. Reporter ba yan? Eh, tagabasa lang. Critical approach ni Erving Goffman. So, dito naman sa Erving Goffman, so para sa kanya, yung idea ng life is a never-ending play in which people are Janelle, so, tapos na? Para sa kanya, Umaart sa parang act as well. Halimbawa, kung ano yung role mo sa isang society, you should act kung ano yung role mo. Ano yung Meron tayong tinatawag na agents of socialization. Kagaya nung sabi ko kanina, yung family, most important agent of socialization. And then yung schools, yung education niya. So, it fulfill the function of teaching children the values and customs of the larger society. Religion influences morality, but also ideas about the dress, speech, other manners that are appropriate. So, yun. And then, peer group, yung mga barkada, yung mga friends natin. And then, yung mass media din. Kasi, it shapes our attitude, values, and other basic orientation. Oy, SM tayo mamaya. And especially, SM tayo. Tao kayo, tao. Hindi. so, enculturation naman, nag-relate din siya sa socialization. Enculturation is a process
whereby an established insured teaches an individual by reputation its aesthetic marks and values so that the individual can become an accepted member of the society and find their suitable role. Tapos na. Tama na yun. Last na kayo. Last na. Stop.